Hello, magandang araw mga idol. Eto, hayaan nyo rin po akong pakita. Ito ang aking sinasabi na claret mga idol. Ito po ay tatlong claret mga idol. Tatlong farm ang pinanggalingan. Yan mga idol. Yan o, nung una, babae, kumuha po tayo kay Sir Art Lopez mga idol. Yun o, isang taon po ako naghintay para lang po ako makakuha ng straight na Griffin claret mga idol. And siyempre no, meron po tayong isang kaibigan na si paring Ronnie Impante na nagpadala sa akin naman ng Griffin claret din mga idol. You know, kaya po yun pinag-asawa ko. Yan mga idol. Yun po yun. Yun po yung history ng aking claret dito sa farm mga idol para po malaman ninyo lahat mga idol. Tapos yun know, mga idol, ito pa yung maganda. Yung anak po nilang dalawa kay Sir Art Lopez at kay Parang Ronnie na babae, may dumating naman po sa akin, may pinadala naman po sa akin si Doc Elmo Gayoso ng Sky King GF mga idol na galing po sa Amerika na claret na lalaki. Yan mga idol. Yun po yung history. Tapos yun po, yung anak nila, pinaasawa ko po sa galing kay Doc Elmo Gayoso mga idol. Yun po yung history ha. Tatlong farm po yung pinanggalingan. Isang imported at saka dalawang local mga idol. Tapos yun nga mga idol, nakapagpalabas po ako ng babae, pinasawa ko kay sa dumating sa akin na manok galing sa Amerika ni Doc Elmo Gayoso. Ito po yung nag-anak mga idol. Ipapakita ko sa inyo. Talaga pong sa totoo lang mga idol, lahat po ng inilabas niya, wag lang po masyadong istag natin isali mga idol. Talaga pong lusot mga idol. Kaya po mga istag kasi sila, medyo late maturing po sila. Late maturing po. Sa sobrang inbred na mga idol. Sobrang inbred na ng Griffin claret mga idol. Kaya medyo kwan. Kaya nga po ito, pinapantimpla po natin para po mas maganda ang maipalo nila mga idol. Ngayon ito naman, papakita ko sa inyo ang aking anak ng tatlong Griffin claret mga idol. Ito, ang laki ng palong. Yan o. Ang laki mga idol. Wow naman, sulit na sulit. Alam niyo mga idol, ito po yung kamukha ng tatay niya. And you know, last ngayong taon lang pala, is na disgrasya po yung tatay nito, you know. Heat stroke, no? Heat stroke mga idol, yan po sabi ni Boss Toyo. Ewan ko lang kung totoo. Yan mga idol, kita nyo naman. Talaga pong napakagwapo nito. Tsaka nakita nyo naman kung gano'ng kalaki yung palong. Talaga pong native na native mga idol. Ano kung sino yung titingin po dito na hindi marunong? Ang tingin po niya na native mga idol. Pero nakita nyo naman yung paa niya, namumula-mula oh. Wow naman, nakita nyo naman mga idol. Napakahaba ng paa niyan mga idol oh. Ayan. Medium high ito mga idol. Kaya ipapakita ko kaya po sa inyo para makita nyo po yung tatlong braces kong ibinalik sa claret mga idol. Tatlong beses po to. Kaya po ito, subok na subok ko po yung bloodline nito mga idol. Kahit magtanong ko po kayo sa yung mga nakakuha sa akin ng claret mga idol, yung mga kaibigan ko na nakakuha ng claret, talaga pong hindi na po ako magsasalita sa inyo. Sila na po yung magsasabi. Ayan mga idol. Kita nyo naman, no? I-close up lang po natin na medyo malayo sa akin kasi baka dalihin ako. Wow. Yan mga idol, oh. Yan po. Nakita nyo naman na mga idol kung gano'ng kagwapo yan. Yan. Yan po ang Griffin claret mga idol. Wine red ha mga idol. Ito po, pag kinross ko po sa ibang bloodline mga idol, medyo naglalight na. Naglalight na po yung balahibo niya. Pero pag yung original po, talaga pong halos lahat sila sunog. May lumalabas man po na light, pero ilang piraso lang. Birang na bilang mga idol. Kaya po, yan. Ang makakuha nyo naman po sa claret mga idol is yun. Kaya po gustong gusto ko itong bloodline. Ito also, old bloodline mga idol. Old bloodline na to. Kaya yan po. And syempre mga idol, maya-maya ng konti po, papadiscuss ko po sa inyo pare. Bibigay ko muna po kay Boss Toyo kasi baka dalihin ko ito. Kasi po, ang sikreto ng claret po mga idol, napakasalbahe. Mabuti nga po yung huling lobo sa akin medyo mabait-bait na hawakan Yung mga nauna po, talagang hahabulin po kayo nito. Yan mga idol. Oh, yan paa niya White na white po yan, yan po. Yan po ang original mga idol yan And Boss Toyo, ito tali mo muna at baka ako'y madali. And yun mga idol, yan po ang gusto ko pong estilo ng laro po ng claret namin mga idol is yung sa bawat claret po na nakikita ko, yung parang may dala po silang martilyo mga idol. Parang may dala silang martilyo pag umano po sila, bumigay po ng paa mga idol. Ganun po yun. Kumbaga sa boksingero mga idol
is talagang napakalakas bumigay. Wow. Yan mga idol, yun po yun. Yun po. Ha? Para bang may hammer, sabi ni Bustoyo. Para may hammer na po yung paa nila. Yun po yung totoo. Tapos po, pag dinaanan kayo sa ibabaw mga idol, talaga pong gagapang ka, walang hindi. Ha, mga idol. Yan po yung style na laro namin mga idol ng claret. Kaya po yan ay talagang gustong-gusto kong ipantimpla mga idol dito sa aking farm. Yun po. Kaya po hindi ko taga winawala yung aking claret dito. Although, bago lang naman po sa akin yung claret yan mga idol. Kumbaga, matagal ko na po pinangarap na magkameron ng claret mga idol. Kaya lang po, syempre, alam niyo naman kung gaano ka-expensive mga idol yung para magkameron ka ng claret na ganyan mga idol. Wow. And you know, yung broodcock ko na galing kay Pandrone, medyo matanda na nga po mga idol. You know, bini-maintain ko na lang po yung, yung bloodline nila na maipapuro ko mga idol. Kasi nga po, pag yan po ikinuros ko na sa ibang bloodline is medyo lalaki na sila po mga idol yun po. Madadala na po yun. Meron medyong lumiliit, medyo may lumalaki talaga po mga idol. Ganun po yan. Hindi naman po tayo perfecto mga idol. Hindi naman po sa breeding ay mape-perfect natin. Although talagang, yun nga po, napakahirap mag-breed mga idol. Kaya talaga pong tsambahan. Kaya po sa mga breeder mga idol, kahit magtanong kayo dyan kay na Sir Art Lopez mga idol, kahit siya na sino mga big time, meron po talaga nagkakamali. Hindi po tayo, hindi porket po twinning line yung ating mga line mga idol, is hindi po tayo magkakamali. Magkakamali po tayo walang hindi mga idol. Tandaan niyo yan. Pero mas lawang po sa mas maganda. Kasi nga po, siyempre, nasa atin na po yung pagkakamali natin. Yung pag-cross out po natin sa ibang bloodline, nasa atin na po timpla yun. Pero yung bloodline po is nandyan pa. Nandyan po sa inyo, sa atin, yung mga bloodline na maayos. Kaya lang po, yun po tayo meron ng problema yung pag-cross kung saan natin ilalagay, kung saan sila magninik, yun, ganun po yun mga idol. Kaya po, yan o, yung sana yung mga nakakapanood po nito or makakapanood nito, is yun po maging aral sa inyo. And yun po sa mga bago natin mga gustong mag-breed or mag-alaga, yun lang po yung may payo ko sa inyo na hindi po porket nakakuha kayo sa isang big time, magninig po agad sa inyo. Pero mas maganda po, dun kayo makakuha sa honest na breeder mga idol. Kasi po sayang po yung pera natin na ibinili ng mga materyales. Yun lang po yung sa akin. Ako po, hindi po ako siya naninira. Wala lang po ako sinasabi na ako naninira sa kapwa natin ng mga breeder. Siyempre po, dapat alamin nyo rin po, pagbili po ninyo ng materyales, alamin nyo po talaga kung ano yung nakakarga sa kanila. Para hindi po rin kayo maligaw pag-breed mga idol. Yun lang po mga idol. Ang simple kong payo sa lahat ng mga beginners mga idol. Yan beginners sa mga idol. Yan mga beginners natin. Yun lang po. And siyempre mga idol, wag mga idol, wag na wag po kayong manghihingi ng pang-breeding ninyo mga idol. Kasi nga po, yun nga. Siyempre baka maibigay sa inyo. Siyempre, magbibigay yan. Hindi naman po ibibigay yung maayos yan. Kaya po yung mga hingi na ganyan po, hindi po talaga advisable. Kasi po, paano kung yung binigay sa inyo, galing lang sa kung saan lang po yun. Ay kung kayo po ay mag-aabin nun, siyempre, conforme po sa budget ninyo. Yun nga po yung mga idol. Kasi nga po, yan po, talagang mahirap po magsimula mga idol. Kaya po yung lagi kong pinapayo, kung kayo magsisimula, kailangan po may budget tayo. And siyempre, yun po, huwag pong makakasagabal sa ating pag-breeding. Yun po, ang pag-breeding po ay talagang magastos. Yun po, talagang magastos po ang pag-breeding mga idol. Hindi po basta pera mga idol. Ako, kung atuusin niya mga idol, kung tanungin niyo ako talaga pong napakalaki po ng gastos. Ilan yung tao ko rito? 1, 2, 3, 5 tao ko po mga idol. Yan, 7,000 po ang sweldo niya mga yan. Tapos yung handler ko po, yun. Medyo malaki-laki mga idol. Kaya nga po siyempre, kahit kwentahin yung mga idol, talaga pong break even lang. Kaya lang siyempre mga idol, passion po ng mangyan. Passion ko po yan, kaya po wala tayong magagawa dyan, kundi ituloy ko na lang ang aking pinisinimulan. Mga idol, hindi ko na po ako nangarap na sobrang laki. Kaya lang napalaki. Kaya po talagang kawawa po ang mangyan mga idol. Oy! Hindi ganyan ang training. Huwag ka mga ganyan. Kailangan may kaharapan. And you know, mga idol, sinabi ko lang po yung pag-training niya sa manok. Mali yung ganun, ha? And you know, mga idol, pakipalo, like, and share lang mga idol ng aking account na to. And syempre yung YouTube channel ko. And syempre yung TikTok ko, mga idol na account.
Paki-follow, like, and share lang sa aking mga followers. Marami pong salamat sa inyong lahat.